Kaya nga po tayo pinapanday dito. Hindi dahil dumadalo ka na, okay ka na. No, 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 no. Tanong, finished product ka na ba? Kailangan po individual tayo, finished product. Para ikaw yung okay na obra maestra na ready to deliver. Ready to deliver na ba tayo? To be delivered. Baka hindi pa po tayo finished product. So doon po tayo, magpapanday tayo. Kasi dito sabi ko nga sa inyo, masakit ang mensahe. Masasaktan tayo dito. Ngayon, kung ikaw na yung tunay na finished product, magpapasalamat ka pa na tinutuwid ka. Pero kung bawat marinig, siyak lalamat, nagkulalabay, mabayab, di mo dadala. Amen. Kasalukuyan ka pang inuukit. Hindi ka pa finished product. So ang nakita naman ngayon ng propeta is a finished product. Na dapat tayo yun. Individual. Sabi niya? The Holy Spirit being a seal to the individual. And to that individual, when he receives the Holy Spirit, then his time of groaning is over. Tapos na. Wala ka ng struggle. Hindi ka na nag-iisip na hindi ka ligtas. Bakit? Alam mo sa sarili mo, finished product ako. Ulit, finished product na ba tayo? Kasi alam ko yan pa tayong binabagbag. Hindi ka pag dumating sa nililiha. Yung ang nililiha, 4 na beses yun. Hanggang sa makarating siya sa finished product. At pag finished product na siya, doon sa paiti, ilalagay na siya sa kahon. And then yung kahon, sisilyuhan. Tak! Deliver sa destino. Naka-ready na ba tayo para i-deliver? O nandun ka pa sa bundok na kahoy? Nilalagari pa lang. Amen? Yung bundok sa kahoy, dadalhin pa yan doon sa bahay ng mag-uukit. Anong klaseng kahoy tayo? Pinuputol pa lang o puputulin pa lang? So siguraduhin natin mga kapatid, hindi ko po ito mensahe. Ito po ang realidad. At ito po yung pinakadulong mensahe ng panahon. Okay. The bridge uli. 6:9. Okay. Pag finished product ng sabi dito. Then, they are sealed unto their eternal destination. Nandiyo ba? Ayun. Kapag ka-finished product ka na, ikaw na yung tapos na yung varnish. Nailagay na sa kahon. Kasi iyan yung i-deliver eh. Tanong, nasa kahon ka na ba? Then, they are sealed unto their eternal destination. There is nothing can ever break that seal. Wala nang makakatanggal ng silyo. Bakit? Ang seal po dyan ay Holy Ghost. Sino magtatanggal niyan kung may tataka na? So sigurado ka na. Ay napupulot ba tayo? Okay. Sabi po rito, there is nothing can ever break that seal. The Bible, you're putting your scripture down. Ephesians 4:30 said, grieve not the Holy Spirit of God. So pag may tataka na ng Holy Ghost, huwag niyong sasaktan yan. Ang Holy Ghost na nasa atin, huwag niyong sasaktan yan. Paano yan nasasaktan? Pag nilalagyan mo ng, ano, sister? Alak? Ano pa? Ikaw may sabi niyan, ha? Kasi Holy Ghost yan. Lalagyan mo ng alcohol. Tapos, usok. Amen. So, grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed until the day of your redemption. Sabi niya, hold that word, Ephesians 4:30.
panghawakan nyo yung talatang yan. Siyang tatak. Amen? Redemption. See, until the redemption happens, nothing things that pleases God. Oh, ibig sabihin, huwag niyong saktan, kundi ang gagawin lang daw natin, yung ma-please, mapasaya natin si Lord. At yung pagdadalo natin, every Sunday, every Friday, natutuwa si Lord noon. Kaya pag umabsent ka, hindi po siya natutuwa. Kasi araw po ito para tayo'y kumain. Pero mo nga naman, masakit sa magulang yung oras ng pagkain ay wala ka. Amen. And you are sealed. The Holy Spirit itself is the seal. Seal signifies, now this is words I got from the dictionary. Seal signifies a finished work. And when the seventh seal is broken, the mystery of God that sealed in these mysterious seals is finished until the day that seal is broke. And then it's revealed what's on the inside of it. Okay. Bridge pa rin. 72. Another thing, a seal signifies is ownership. Pag natatakan ka na pala ng Holy Ghost, tanda pala niya na pag-aari ka na. Walang ibang nagmamay-ari sa iyo ay ano? Si Lord. Hindi na si Satanas. Noong araw, si Satanas. Ako, pag-aari ako ni Satanas nung. Kaya, pag sinabi ni Satanas, Rode, maliwanag na. Punta ka na doon sa mga barkada mo. Yes, boss. Bumili ka na. Ng ano, boss? Sigarilyo. Alak. Mag-inuman na kayo. Kasi siya ang boss ko noon. Pero dito, sabi niya, the seal has a mark on it. Shows ownership. Hindi na si Satanas ngayon ang may-ari sa akin. Si Satanas ngayon, lagi kong nilalampaso. Amen? Pag may dumarating na nararamdaman ako, Oy, Satanas, hindi ikaw may-ari sa akin. Si Kristo ang may-ari sa akin. Lumayas ka. Kaya si pastor, sa edad na ito, malakas pa. Bakit? Hindi na po ako pag-aari ni Satanas. When you are bought, yan. Binayaran tayo, binili tayo. By the blood of Jesus Christ and sealed by the Holy Ghost, you no longer belong to the world or anything pertaining to the world. Hindi na po tayo pag-aari ng sanlibutan. O ano mga bagay na may kaugnayan sa sanlibutan. You are owned by God. Kapag silyado ka ng mga kapatid, pag-aari ka ni Lord, at sabi niya, you no longer belong to the world or anything pertaining to the world. You are owned, past tense. Hindi po own, O-W-N. Own, may A-D. You are owned by God. Another thing is a seal. Okay, ano po yung una? Ownership. Ngayon naman, another thing is a seal is a security. Kapag nandiyan sa iyo pala ang Holy Ghost, secured ka na. Wala ka ng problema. Ibig sabihin, ang isang Kristiyano, nakakatiyak na siya. Hanggang sa siya kunin ni Lord, wala na siyang problema. Bakit? Hindi lang siya pag-aari ni Lord, kundi meron ang siguradad. Seal means you are secured. Now, you that don't believe in eternal security, I don't know why. But a seal signifies security to its destination.
Woe unto that guy that would try to break that seal. Oh. And the Holy Spirit's seal cannot be broken. Last. But remember, if it goes plumb into the shadows of death, I am the resurrection and life, sabi ni Lord to. I will raise him up again. And when a great director comes down and bears that stick down, then time shall be no more. Andiyan ba? Okay. When that angel of Revelation, the 10th chapter, puts one foot on land and one on the sea, and a rainbow over his head, he swore, time shall be no more. When that time comes, you will rise up from among the dead. Tapos na po ito sa Kristiyano. Ang Kristiyano, dahil na natubos na tayo, tinataka na tayo. Ano sabi dito? You will rise up from among the dead. Dati po tayong patay sa harap ng Diyos. Pero, na-resurrect ang ating soul, sabi niya. While the rest of them lay there, hindi po mare-resurrect ang unbeliever. Samantalang, sabi niya, while the rest of them lay there, you will go. Saan yun? Hindi, wala dyan. Sa Shalom. Shalom ito. Paragraph 245. He swore, time shall be no more. When that time comes, you will rise up from among the dead. While the rest of them lay there, you will go in. Sa born again, sa mga totoo po yun. Mare-resurrect, tapos papasok ka sa kingdom. Na yun po ang ating pinag-aralan ngayon. Ang nakita ni Pablo na kingdom is believers. Pero hindi pa niya yun naintindihan noon. Kasi sabi ni Lord, hindi para sa inyo maunawaan nyo ito. Ang makakaunawa lang noon, believer sa ating panahon. God bless. Okay, may